So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, matindi po talaga ang paninindigan ni Senate President Tito Soto na wag baguhin yung nakalagay po sa draft ng Blue Ribbon Committee na pakasuhan itong mga kapwa niya senador. Ito nga po sila Jingo Estrada, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. So ang tawag po kasi dito paninindigan. Kahit nga po na manganib ang kanyang pwesto bilang Senate President, ang sabi nga po ni Tito Soto, itutuloy daw po niya yan. Di ba? Malupit to, no? So, ito pag-usapan ngayon natin to. So, ang sabi dito sa balita, no? Ito from ABS-CBN News to, eh. Sabi dito, okay, kasama ang mga senador na sina Francis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada na inirekomendang kasuhan sa draft report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Kaya nasa hindi lang po nakakaalam, no? Meron po kasing kumalat na draft ng Blue Ribbon Committee na pinapakasuhan nga si Cheese. So, good job, di ba? Inis ako dyan kay Cheese, buha ka ng inang yan. Eh. So, sabi dito, Senate President Vicente Soto does not want to remove any mention of minority senators Francis Escudero, Joel Villanueva, and Jingo Estrada from the draft of Blue Ribbon Committee report on the flood control scandal, which among others recommended a slew of criminal administrative charges, including plunder against the three incumbent lawmakers. So, non-bailable case po ito. No? Kapag napakasuhan nga po sila, non-bailable case po yan. Kulong. No, habang nililitis, di ba? So sabi nga po dito Soto ito importante sa akin yung legislation. Hindi dapat kasuhan si ganito, si ganyan, he added. Di ba? Okay, hindi yung okay. So may video naman dito, no? So mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, nagrereklamo po yung mga ibang senador. Dito nga po kay Tito Soto, na ang sabi nga po ng ibang senador na gustong siyang palitan, tandaan nyo, meron pong kudita na nangyari po noong nakaraang linggo. So may mga ibang senador daw po, ito nakuha ko to, may info tayo nakuha dito galing sa loob. Okay. May mga ibang senador daw po na nagrereklamo na gusto na rin nila palitan si Tito Soto kasi hindi daw nila kayang ipagtanggol yung kapwa senador. Mga tarantado pa lang tong mga to. Kung hindi kayo nagnakaw, hindi sana hindi kayo pagtatanggol. Nakuha niyo yung point. Hindi ito tungkol sa senador kayo, kailangan kayo pagtanggol. In the first place, dapat hindi na kayo nagnakaw. Especially itong si Jinggoy. Nakulong ka na dati, may kaso ka pa ngayon, nagnakaw ka ulit. Di ba? Papalitan namin si Tito Soto kasi hindi kami kayo pagtanggol. Puta na, nagnakaw nga kayo eh. Oh. So, wala. Alam niyo kung ano malupit dito mga ka-streetwise, no? Ang nakakabilib po kay Tito Soto, kahit po na manganib po yung kanyang posisyon bilang Senate President, itutuloy niya raw po yan. No? Ayan ang paninindigan, hindi kapit ko sa posisyon. So ngayon merong video dito, no? Ito yung video tungkol nga dito sa hindi niya papalitan yung nakasulat sa draft, especially nga po dun po sa mga kakasuhan. To, panoorin natin to. Nga ni Senator Lacson at saka ng majority ng members, ang highlight ng Blue Ribbon Committee report is the job, the work that we need to do, which is legislate. So, ang unang-una dun sa committee report, na totoong committee report na magiging official, is ano-ano ang mga legislation na dapat i-take up namin at recommendation para ito ay mapaganap at mabago sa mga batas para hindi maulit yung ganyang nangyari. Yun. So, yung kaya pala, ilang page yung committee report? 400 page ba yun, yung committee report ni Ping Lacson sa Blue Ribbon? So kaya naman pala ganun kahaba yun, no? Hindi ito nakafocus kung sino kapapakasuhan. Ang focus talaga ng Blue Ribbon Committee report po na yan, kung ano yung mga batas na pwedeng gawin para hindi na po makapagnakaw ulit itong mga senador at itong mga congressman, itong mga legislator natin. Di ba yun nga lang, ang narrative po kasi, kailangan talaga merong ma-name drop. Kasi hindi rin po mabubuo yung kwento, yung narrative ng kwento na merong kailangan palitang batas, kailangan merong gawing batas, kung walang example. So, sino may mga example? Yan na nga po, yung mga sila Cheese, si Joel, si Jinggoy. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. O, sana gets nyo, no? So, continue natin. 2025 budget at yung issue ng flood control ng DPWH. Yun ang main talaga ng Blue Ribbon.
Yung mga dapat kasuhan ni ganito, ganyan, ganyan. Nasa kanila yan eh. May sarili na silang investigasyon. DOJ at saka yung ombudsman, di ba? Ang report ka ng ICI na padala na eh. So what we can do is our transcript sa Blue Ribbon, pagkatapos itong ma-approve on the floor, ha? Hindi pa pwede yung may nakakuha yung isang media ng kopya, dapat padala mo sa ombudsman. Hindi pwede yun. Kailangan yung Actually, no, merong tanong kasi dito na bakit nag-leak? Draft pa lang yun, bakit may nag-leak? So pag-usapan natin mamaya yan, no? Continue muna natin to. Kasi pag-usapan nga natin kung sino nag-leak. Ang suspect ko nga dito si Marcoleta eh. Pero hindi naman pala si Marcoleta. Sige, sige. pinasa namin on the floor, in-approve namin, or ni-reject namin. Ni-reject, wala na, basura yun. Pero pag in-approve namin yun, doon pa lang pwedeng bigyan ng kopya ang ombudsman at saka ang DOJ na may kasamang pwedeng makuha sila mga rekomendasyon doon sa amin. Ganun pang katagal yun eh. Sa amin, kasi sa akin, in other words, sagot ko sa iyo, importante sa akin doon yung legislation. Hindi yung dapat kasuhan si ganito, si ganyan. Hindi, So, yung part pero ito yung point natin dito eh. Ang taong bayan po kasi sa ngayon, no? Well, ako naniniwala naman ako importante kung ano yung mga batas na pwedeng gawin ng Senado para hindi na maulit ito. Importante yan, sa totoo lang. Pero sa ngayon po kasi, ang hinahanap po kasi ng mga tao, sino ba yung kakasuhan? Kasi hanggang ngayon, ang nakakulong pa lang si Bong Revilla pa lang. So ang mga tao, mas nakafocus sila ngayon kung sinong papakasuhan. Kaya nga ayun ang nilik eh. Kaya nga ayun ang nilik, yung sinong kakasuhan, hindi yung mga batas na pwedeng gawin eh. Diba? Okay, well, sige, continue natin, no? na dapat kasuhan, yung recommendation to file charges for USB, pwede siyang alisin dun sa report? Kung ito'y nasa narrative na, hindi mo pwedeng alisin. Kung Diba? wala pa sa narrative, ba't mo pa ilalagay? Ito yung sinasabi ko nga kanina. Diba? Gagawa sila ng batas para hindi na nga maulit ito. So, kailangan may example. Kaya nga nakalagay yun dun eh, kung sino mga dapat kasuhan. Diba? Kasi hindi mabubuo yung narrative eh, na mayroong kailangan gawing batas kung walang example ng mga taong involved. So, malamang pag DDS yung nakakapanood ng video ko, malamang hindi nila maintindihan. Kasi mga bobo yung mga yan eh. Mga bobo talaga mga DDS, mga kababayan. Mga bobo talaga kayo. Sige. Di ba? And just to be very clear about it, SP, do you or do you not support that part of the draft partial report, yung recommendation to file charges against your colleagues? Ikinalulungkot ko, Emor, hindi ko nabasa eh. Hindi ko nabasa yung report eh. Ang naririnig ko lang, sinabi ni ganito, sinabi ng media, ganito raw yung kopya. Hindi naman nila pinakita sa akin yun. Hindi rin umikot sa akin yun eh. 3-4 na tao lang ng member ng committee nakakita muna eh. Nakakala nga nila pwede ng pirmahan eh. Yun, no? So 3-4 na tao lang pala yung nakabasa ng report na yon ng draft. Diba? So sino nga ba yon? Pero by the way, mga kababayan, no? So ang malinaw dito, mga kababayan, no? Kung nakita nyo na po yung parte ng Blue Ribbon Committee report nga po na yan, yung draft, nakalagay nga po doon yung mga pangalan ng mga dapat pakasuhan. So, syempre, sabi nga po ni Senator Ping Lacson, kung saan tayo dali ng ebidensya, doon tayo papunta. Ang problema, kat anong pigil nga po nila Marcoleta at saka nila Amy Marcos, noon, saka ng mga ibang oposisyon, ang ebidensya po talaga nagsasabi na kat anong pilit nila na ang narrative ay papunta kay Martin Romualdez, papunta po kay Cheese. Yung ebidensya. Papunta kay Joel Villanueva. Papunta kay Jingo Estrada. Kaya doon ako natatawa sa mga taong pilit nga pong inuugnay si Martin Romualdez dyan nga po sa flood control scandal. Paano yun ngayon ito i-debunk? Wala na po nag-i-implicate ngayon sa kay Martin Romualdez ngayon. Una, yung ICI, sinabi na nga po na wala silang nakitang ebidensya. Pangalawa, itong Senado. Hindi rin po pinangalanan po si Martin Romualdez. Diba? So, ako'y natatawa na lang po talaga doon sa mga ingot-ingot nating mga vlogger na si Martin Romualdez magdanakaw. Sige. Bakit wala siya doon sa listahan ng Senado? Sa Blue Ribbon Committee report? Saan ang ebidensya ninyo? Kasi naniniwala kayo kay Gutesa? Yun ba yung gusto niyong gawin dito?
So ito madagdag ko lang to mga kababayan, no. Actually medyo out of the topic lang muna, no, kasi total Tito Soto naman pinag-usapan natin. So ako po talaga confident dito kay Tito Soto na kung sakali nga po na matuloy nga po yung impeachment ni Sara Duterte, ito po hindi po haharangin po sa Senado. Di ba tandaan natin na nung nakaraan meron 215 na boto na natanggap si Sara diyan nga po sa House, no, para siya po ipa-impeach. At ngayon po matutuloy din po 'yan sa pamamagitan nga po ng pag-file ulit ng impeachment complaint kay Sara. So kung ito po ay matutuloy at syempre ako naniniwala po no, na hindi po gagawin ni Tito Soto, ni Senate President Tito Soto, yung ginawa po ni Cheese na binaboy niya po yung sistema nga po ng impeachment ng impeachment trial. So kaya ako dapat siguro talagang panindigan natin to, no, na protektahan po natin si Tito Soto diyan po sa Senate presidency. Pero ako po yung nagulat talaga, no, na kahit nga po na manganib po yung kanyang posisyon bilang Senate President dahil nga po diyan sa mga draft po na yan ng Blue Ribbon Committee, pananindigan niya po ito. Medyo kinabahan nga po ako noon kasi puta, paano pag napalitan si Tito Soto? Baka hindi na naman matuloy yung impeachment complaint kay Sara sa Senado. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? And then, so balikan natin yung topic natin. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kasi sabi nga po ni Tito Soto, 3 o 4 lang naman pala yung nakatanggap ng Blue Ribbon Committee draft report, no, ni Ping Lacson. So, sinabi na po ni Ping Lacson kung kayo nagaling po yung yung leak. May nag-leak talaga. Oo. So, sabi nga po ni Ping Lacson ito, na kukumpirmahin ni Senator Pampilo Lacson sa opisina ni Senator Lito Lapid kung sa kanila nanggaling ang pagkalat ng Blue Ribbon Committee draft report sa investigasyon ng flood control scandal. So, ang suspect po ngayon actually wala pang update dito, no? Pero ang suspect talaga ni Ping Lacson pala, nanggaling yung tag-leak ng draft na dapat i-leak sa opisina daw po ni Lito Lapid. No, Senator Lito Lapid, parang hirap sabihin. Lito Lapid. O to, pakinggan nyo to. Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson kung saan nagsimula ang pagkalat ng ulat. Ayan so tinanong siya dito ng media. Saan ba nagsimula? Saan ba nagkalat yan? Sino ba nagpakalat yan? Galing sa office ni Senator Lapid. So mamaya tatanungin ko bakit kasi binigyan lang namin kopya yung mga nanghingi. And I'm sure na hindi magagaling yung victim sa akin opisina because they were very careful in the handling of the government. Yan ang problema. Oy, Lito Lapid, walang yan. So ako ang benefit of the doubt, no. Hindi naman ako siguro naniniwala na ganun katanga si Lito Lapid na ilik ito sa media. Malamang staff ni Lito Lapid. Well, pag ganyan, Senator Lito Lapid, kailangan mo sigurong repasuin yung mga tao mo sa opisina mo. May tarantado po dyan na nag-leak nga po. Ewan ko kasi yun, bida-bida. Draft pa lang, nilik na sa media. Dalawa lang yung Lito Lapid. Pabaya ka. Dahil pinapabayaan mo yung mga staff mo na gawin yan, tatanga-tanga ka. Ayan ang problema eh. Tingnan nyo kung gaano kasensitibo to, no? Hindi pa dapat nilabas na. Kaya nga nagkaroon ng issue na papalitan si Tito Soto dahil pa sa leakage po na yan. Kaya nga rin po nag-withdraw itong 3 senador na pumirma na dyan, no? Dyan po sa draft na yan. Dahil nag-leak. Kasalanan mo yan dito, Lapid. Kung ikaw, kung sa'yo yan. Kasi, wala, napakapabaya mo, ibig sabihin nun. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito, sa paninindigan nga po ni Tito Soto, no? Na kahit nga po na makompromise ang kanya pagiging Senate President, pananindigan niya talaga. No, na huwag niyong tatanggalin yung pangalan dyan nila Chis Escudero na napakasuhan ni Joel Villanueva at ni Jigo Estrada kasi parte yan ng narrative. Parte yan ng kwento kung bakit kailangan gumawa ng batas para hindi na maulit ito. Diba? Gets naman natin yan, diba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, masabi nyo nga po dito. So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalimutan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga Streetwise. Kita ulit tayo sa susunod nating content. So thank you. Salamat and babush.